yours. Oh, the power, unending power of Jesus' blood that washes white as snow. Oh, 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 the power, amazing power of redeeming love, this grace unshakable. I'm trading slavery for sonship. I'm trading shackles for the keys. And my inheritance, the kingdom, where my Father is the King. Oh, the power, unending power of Jesus' blood that washes white as snow. Oh, 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 the power, amazing power of redeeming love, this grace unshakable. You are the way to life and freedom. You are the truth that can't be shaken. You are the rock of my salvation. I'm singing, oh, the power of Jesus' blood. You are the way to life and freedom. You are the truth that can't be shaken. You are the rock of my salvation. I'm singing, oh, the power of Jesus' Muli sa umaga pong ito, tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos na nasa langit, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy po na kami po'y nagpapasalamat sa iyo at muli, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy na amin pong maririnig at iahayag ng inyong abang lingkod, Panginoon. Muli, patuloy po na pangunahan niyo po ang aming pastor sa pagbabahagi ng iyong mga salita upang sa ganun, Panginoon, ang aming mga kaluluwa ay mabusog po ng iyong mga salita. Lord, salamat po at ang mga ito, Panginoon, ay patuloy naming isinasamo sa iyo. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit 69, talatang 30 hanggang 34. Ganito pong pagkakasabi sa mga awit. Purihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ikay nalulugod, higit pa sa haing torong iahandog. Higit pa sa baking ipagkakaloob. Kung makita ito niyong mga duka, sila'y sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatan naroong nilikha. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos.
Son is good, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Glory to God in the highest. Glory to God evermore. Goodness, praise, Lord, for all. Melody breaks through the silence. Christ, the Savior is born. Jesus, the love song of God. Glory to God. Glory to God in the highest. Glory to God evermore. Goodness, praise, Lord, for all. Hey! Melody breaks through the silence. Christ, our Savior is born. Jesus, the love song of God. Jesus, the love song of God. You're the love song. You're the love song. You so love the world. You're the love song. You came upon the midnight clear, that glorious song of God. From angels bending near the earth to touch their harps of gold. Romans 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. A blessed Sunday to everyone. Welcome back to our third service of the year 2021. Para po sa mga hindi pa nakababatid o hindi pa nakaalam ng aming pong naging mga pabalita nito pong mga nakarang araw, nais ko pong muling ipabalita sa lahat ng ating pong face-to-face worship service ay muli po nating sinuspende until further notice. Ginawa po natin ng suspension matapos ang mataimtim na pananalangin at gayon din po ng pag-aanalisa ng mga kaganapan, lalo na po dito sa National Capital Region, na kung saan ang mga health expert ay nagsabi na mayroon pong mataas na possibility na muli pong tataas ang kaso ng infeksyon sa mga dating po na araw dito pong mga last day po ng buwan ng January. Ang pagpapasya po ay ginawa ng inyong lingkod kasama ng bumubuo ng pamunuan ng kongregasyon. We came up to a decision na hindi po nag-iisang tabi o hindi po natin isineset aside ang ating pong faith, ang ating pananampalataya sa ating pong Diyos. Yet, we consider the health of our attendees, gayon din ng ating mga nakasasalamuha sa kanya-kanya po nating mga tahanan. Tayo po ay sandaling lumapit sa Diyos sa maikling panalangin.
Father God, muli salamat po ng iyo pong pag-iingat na patuloy pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Bagamat kami nga po, Panginoon, ay muli pong naririto po nagpasya po para po sa pagsususpindi po ng face-to-face worship service. Salamat po muli, Panginoon, for this technology na patuloy niyo pong ipinagagamit sa aming Panginoon upang patuloy pa rin po naming maabot ang bawat kapatiran na bumubuo ng kongregasyon at gayon din upang maging maabot din po, Panginoon, ang iba pong mga tao na nakapanonood ng online worship service na ito. Lord, be upon us, hindi lamang po sa kabuuan po ng JWCBC family, but for the whole body of Christ, na marami pa rin po, Panginoon, ang mayroon pong mga pinagdaraan ng challenges, Panginoon, sa pagsasagawa nga po, Panginoon, ng aming pong nakaugalian ng panambahan ng sama-sama. Lord, samahan niyo po kami sa aming pong pagtalakay sa isa pong paksa na mayroon pong kinalaman sa renewing of our mind based on Romans 12 verse 2. Again, Lord, we are praying for your guidance upang maunawaan po namin, Panginoon, ang mensahe na nais niyo pong ibigay sa amin sa araw na ito. Lord, muli salamat po sa pagkakataon na lagi po ninyo ibinibigay sa amin upang ikaw po ay amin pong ma-worship, ikaw po, Panginoon, ay amin pong mapagsilbihan. Lord, salamat po. Binabalik po namin ng kapurihan sa tanging pangalan lamang ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Last Sunday po ay ating tinalakay na mayroong 4 na area sa ating buhay ang kinakailangan na dumaan sa tinatawag po natin na progressive growth, na kagaya po ng pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus nang siya po ay nagkatawang tao. Like Jesus, we also need to grow intellectually, physically, spiritually, and socially. Kapag sinabi pong progressive growth, dapat ay patuloy itong nakikita sa ating buhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong exempted. From young members to volunteers, from leaders to ordinary members, and even po ako na tumatayo bilang inyong spiritual leader, dapat kinakikitaan tayo ng patuloy na paglago sa ating relasyon sa Diyos at buhay bilang Kanya pong mga buhay na patotoo. Today, we will be focusing our study of God's Word sa ating pong intellectual na paglago. Using Romans chapter 12 verse 2 as our scriptural reference, ay pag-uusapan po natin ang paksang renewing our mind o pagbabago ng ating mga kaisipan. To start with, subukan po natin na bigyan ng katanungan sa ating mga sarili ang mga sumusunod na katanungan. Kinakailangan ba talaga ng bawat isa sa atin na magkaroon ng pagbabago sa ating pag-iisip? Mayroon bang mali? O mayroon bang mga mali sa ating pong mentalidad? Paano po natin gagawin ang pagbabago sa ating kinalakihan ng pag-iisip? At magiging masaya kaya tayo kapag ginawa nating ibahin ang takbo ng ating mga kaisipan? Tungayan po natin muli ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi po dito, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Sa Tagalog po, pagkakasabi ito na po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban.
Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, there are two main things that we are going to discuss from this single verse. Man's mindset problem and God's solution to man's mindset problem. Man's mindset problem. Ang sabi po sa unang bahagi ng talata, do not conform to the pattern of this world. Huwag daw po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kapag pinag-uusapan po ang problema sa mentalidad, dalawang bagay po ang mabilis nating naiisip. Siyempre po ay pangunahin na doon yung mga tao na nakararanas ng mental breakdown, na nangangailangan po ng atensyon ng mga psychiatrists, and to the worst, ay kinakailangan pong dalhin sa mga mental institusyon. At pangalawa po ay yung mga taong kinapo sa kakayahan na makapag-aral o magkaroon po ng magandang edukasyon. Yung bang tipo na naririnig natin mismo sa kanila o sa mga taong hindi masyado nakapag-aral, yung pong mga katagang hindi ko kayang unawain yan at lalong hindi ko maisasagawa yan. Mababa lang kasi ang aking pinag-aralan. Do not conform to the pattern of this world. Dito po ay ating makikita na ang bawat tao ay mayroon pong kanya-kanyang worldview, viewpoint, or mindset na mostly po ay nakakawing sa kung ano ang takbo, kung ano po ang uso sa mundong ito. And most of the times, even we Christians are guilty of conforming to what the world dictates. Ang sarap naman po kasi na makijoin sa kung ano po ang uso, di ba? Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 27, tayo po ay nilikha ng Diyos na ayon po sa kanyang wangis, according to the image of God. Kaya nga po katulad ng Diyos, tayo po ay meron din pong kakayahan na makapag-isip. But the difference between God and human is that He is all-knowing and we are not. Ganap po ang kaisipan ng Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay, samantarang tayo mga tao ay punong-puno po ng limitasyon sa ating pong kaisipan. Yung bang kahit na anong galing, kahit na ano pong talino ng isang tao, ay sadyang hindi po niya kayang pantayan ang kaisipan ng Diyos. Ayon nga po kay John Piper, the problem with our minds is not merely that we are finite, but that we are fallen. Sabi pa ho niya, we have a mindset that is hostile to the absolute supremacy of God. Dito po ay sinasabi ni John Piper na ang ating po mga pag-iisip ay nababaluktot, kaya hindi natin agarang nakikita na ang Diyos ay mas worthy upang pag-ukulan ng ganap na atensyon, na mas madalas po ang ating pong atensyon ay naipopokus po natin sa mga bagay na nasa takbo po ng kamunduhan, mga bagay na nasa mundong ito. Now, connecting Romans chapter 12 verse 2 and this quotation from John Piper to Romans chapter 1 verses 28 to 32 na introductory chapter ng Book of Romans, ay atin pong masusukat ang ating mga sarili. Kung paano po ba tayo nakikiayon sa mundong ito. Ngunit bago ko po ito basahin, mga kapatid, ano po, let me remind you na babasahin po natin ito upang magsilbing pamantayan o parameters kung paano po ba tayo nahuhulog sa kaway ng mundong ito
na kinakailangan po nating maalpasan sa tulong po ng Diyos. Mga kapatid, again, babasahin po natin ito. Hindi po upang saktan ang ating mga sarili. Babasahin po natin ito upang makita po natin kung paano po tayo sa harapan po ng ating Diyos. Ang sabi po rito sa Roma 1, mga talatang 28 hanggang 32, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. Sila'y naging may hilig sa tsismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at atutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganon. Mga kapatid, by nature, our minds believe that there is a supreme creator, yet our minds are not God-worshipping thoughts. They are by nature self-worshipping mind. Yes, mga kapatid, innate or inborn sa ating mga tao ang maniwala po na mayroon pong isang supreme creator, dakilang manlilikha ng lahat ng bagay. Pumapasok po ito sa kaisipan ng isang tao kahit wala namang po nagtuturo nito sa kanya. But it is also a reality na by nature, ang karakter natin mga tao ay gaya po ng sinasabi sa Roma 1:28 hanggang 32. And most of the times, kaya po nahihirapang lumago ang isang mananampalataya ay sapagkat hindi po niya ninanais na makita ang kanyang sarili mula sa mga salita ng Diyos. Yung bang pagka siya po ay tumitingin sa salita ng Diyos, ang tinitignan niya ay hindi po ang kanyang refleksyon. Hindi po yung refleksyon ng ating pagkatao sa kung ano po ang binibigyan po ng pansin ng Biblia. Ang tinitignan po natin ay ang refleksyon po ng iba. Yung bang may mga pagkakataon na kahit po nakikita na po ng isang tao na may mga bagay na ipinababago sa kanya ang Diyos, ay naroon pa rin po siya sa tinatawag po nating denial stage. Ayaw niya pong aminin na siya po ay nasa ganoong pong kalalagayan. Hindi nga po ba't may mga pagkakataon na tayo po mismo ay nagpe-pray para po sa ating kapatiran na kinakikitaan po natin ng maling kaisipan, na nagbubunga po o kinakikitaan din po natin ng mga maling pagkilos o maling aksyon. Po. So ang prayer nga po natin para po sa kanila, Lord, baguhin po ninyo ang kaisipan ng aking kapatid na si ganito. Yet, hindi po natin nakikita na tayo po pala mismo sa ating mga sarili ay meron ding maling kaisipan sa ibang bagay. Mga kapatid, let us look at the phrase, do not conform to the pattern of this world, and the parameters set in Romans chapter 1, verses 28 to 33 as a gauge to see ourselves in the eyes of God. Gamitin po natin itong panukat kung ano po tayo sa harapan ng ating pong Diyos. Now, let us look at God's solution to man's mindset problem. Nakita po natin kanina
meron pong maling pananaw, meron pong maling perspektibo, meron pong maling worldview ang bawat isa sa atin. At ang solusyon po, God's solution to man's mindset problem, ay ito po, ang sinasabi po sa ikalawang bahagi po ng Romans chapter 12 verse 2. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang katagang transform, dito po sa talatang ating pong tinutunghayan, ay mula po sa Greek word na metamorpho, na may English translation po na metamorphosis. Ito po ay yung pong proseso na pinagdaraanan ng isa pong caterpillar bago po siya maging isang ganap na butterfly. Mula po sa pagiging isang simpleng worm o uod na maging sa paggapang ay hirap na hirap, ay unti-unti po siyang nagtatransform, nagbabagong anyo, patungo po sa isang napakagandang butterfly na hindi lamang po gagapang, kundi po siya ay nakalilipad. Same thing sa metamorphosis na pinagdaraanan ng isang butterfly, ang anumang mga bagay na ating nakikita at mga bagay na ating pong naririnig ay pinaproseso po ng ating mga kaisipan. And when it goes deeper into our heart, pag ito po ay tumubo na sa ating pong mga puso, it becomes our belief system. Ito na po yung mga bagay na ating pong pinaniniwalaan. At pag ito na po yung ating pong belief system, ito na rin po yung magdidikta ng ating pong mga aksyon o ng mga bagay na ating pong mga ginagawa. The word renewing, on the other hand, is present tense, active. Ibig sabihin po, ito ay tuloy-tuloy. Bahagi pa rin po ito ng ating pong sanctification process. Naganap lamang po na magtatapos kapag tayo po ay humarap na ng mukhaan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Renewing of mind is the result of God's continuing revelation to us through His Word. Ito po ay ating pong nararanasan, yung pong pagbabago ng ating pong mga kaisipan. Ito po ay ating pong ganap na nararanasan sa patuloy po na pagpapakilala ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng Kanya pong mga salita. Sa pamamagitan po ng Kanya pong mga salita, binabago niya tayo from inside out. Binabago po niya ang ating mga maling pananaw sa buhay tungo sa mga bagay na nagbibigay po ng kaluguran sa Kanya pong harapan. And also po mga kapatid, habang pinupuno po natin ang ating mga kaisipan ng Kanyang mga salita, dinadala po tayo dito sa isang ganap na pakikipagkasundo sa Kanyang mga kalooban sa ating mga buhay. Kaya nga, kung patuloy po tayong magbabasa ng Biblia, ito po ay ating pagbubulayan, kung kaya po natin itong kabisaduhin, o kung kaya po natin itong awitin para mas madali po nating mamemorya, nagiging way po ito upang ang ating mga kaisipan ay ma-focus sa pagbibigay po ng glory sa Kanya pong harapan. As His thoughts become our thoughts, His ways also become our ways. Kaya nga po, kapag dumating ang mga pagkakataon, pag naandyan po ang mga worldly temptations sa ating buhay, we automatically view them through the eyes of God's Word. Nasusukat po natin yung po mga temptation na dumarating sa atin sa pamamagitan po ng paggamit po ng salita ng Diyos bilang parameters, bilang upang ito po ay masukat kung dapat ba natin itong gawin o hindi dapat gawin. That new mindset brought us by reading God's Word changes everything in us. Ayon nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17,
ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Nang sa gayon, ang lingkod ng Diyos o ang bawat lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Renewing our minds requires faith, and faith is acting on the Word of God. Anong mga bagay na ating pong natututunan mula sa kanyang salita ay hindi lamang po natin dapat pinakikinggan. Hindi lamang po natin ito dapat iniimbak sa ating pong mga kaisipan. We should apply it in our life. Pag sinabi po natin in our life, sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay. At our work, at our relationship, in everything. Sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay. Kaya nga po ang sabi sa dulong bahagi ng Roma 12:2, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano po ba ang ganap na kalooban ng Diyos sa atin? Ang sagot po ay ang Roma 12:1. Ayon po kay Pablo, Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang nararapat na pagsamba ninyo sa Diyos. It really makes sense mga kapatid, ano po, na ang pagbabago natin ng ating kaisipan ay susi po sa pagiging isa pong living sacrifice, buhay na handog, holy, banal, and acceptable to God, katanggap-tanggap sa harapan po ng ating Diyos. Naalala ko po, nung aking pong younger years, ano po, ito po yung mga time na kasama ko po yung aking mga kababata, na kung saan ay masasabing hindi pa kami ganong ka-matured sa aming pong pananampalataya. Laman po ng aming pong mga pananalita noon ay yung pong mga salita na hindi po nanaisin ng sinuman na marinig mula po sa amin. Yes, although we are in the church during that time, pero dala po namin yung pong kultura ng isa pong taal o isa pong ordinaryong taga-Marikina. Alam po ninyo, during our times ng youth days po namin, normal na po sa mga taga-Marikina yung pong pagbibitaw ng mga hindi magagandang salita. It's just a normal thing. Kahit po nagbabatian lamang po yan, nagkakasalubungan sa kalsada, nag-uusap, lagi po itong lumalabas sa aming po mga bibig. And for us, it's just a normal thing. Kaya kahit po kami nasa simbahan, minsan ganun pa rin po kami. And suddenly, ano po, during those years, meron din pong isa pong kabataan na napasama sa amin. Mula po siya sa ibang probinsya. Hindi naman po siya ganoong katindi magsalita. Pero ang kaibahan niya po sa amin, matigas ang kanyang boses. At hindi po siya marunong gumamit ng mga salitang po at opo, o kaya ng paggamit po ng ate, kuya, nanay, tatay, lolo, or lola. Isipin po ninyo kung halimbawa si Lolo Juan, kausap po namin. Pagkakasama po namin ito pong kayot po namin na iyon, ang tawag niya po kay Lolo Juan, Hoy, Juan. At para po sa kanya, it's just a normal thing. Kaya nung kahit po siya ay amin pong sinisita, sabi nga niya sa amin, kayo nga, ganyan kayo magsalita tapos ako ganito. Pares lang naman tayo, kultura kasi yan Kultura ninyo dito sa lugar, kultura din namin doon sa probinsyang aking pinanggalingan. So let us learn to accept one another. So ganun po kami. Tinanggap po namin kung ano po kami, at sabi nga rin namin sa church noon, accept nyo kami kung ano kami. Huwag nyo kaming pilitin. At ito po ang dilema na po. Nung kami po ay nagsisimula na mag-share ng gospel,
ay ganun pa rin po yung aming pong estilo ng mga pananalita, kami po ay nahirapan na makipag-communicate sa mga tao sa paligid. Ayaw pong makipag-usap sa amin ng mga tao dahil po sa amin pong mga uri ng pananalita. Dito po ay amin pong nakita na kinakailangan po namin i-renew yung pong the way na kami ay mag-isip at the way na kami po ay magsalita. We surrender our kinds of words sa ating pong Panginoon. At salamat po sa Panginoon, kami po ay kanyang nabago. At yun po, kami po ay nagsimulang magamit ng Panginoon dahil po sa mga pagbabagong kanya pong ginawa sa aming buhay. At as the years pass, ay unti-unti nakikita ko rin po sa akin pong sarili na ang dami ko pa po palang bagay na dapat isuko sa Panginoon. And it comes po, nagsimula po ito sa realization, sa aking pong kaisipan na makita po mula po sa mga talatang ating pong binasa na po na isa pong realization na kailangan pong baguhin ang kaisipan upang sa gayon po ay magbago rin po yung karakter. It starts with the renewing of mind. So until now naman po, ako po ay naniniwala na kahit po ako po isa ng pastor, there are things in my thoughts, in my mind, na kinakailangan pa rin pong i-renew. Kailangan pa rin mabago, no po. So mga kapatid, renewing of mind, ito po ay dapat na nangyayari at patuloy po na nangyayari sa ating pong buhay upang tayo po ay mas maihulma ng Diyos sa near perfect likeness of the Lord Jesus Christ. Yes, hindi po natin ganap ang mape-perfect ang pagiging Christ-like habang naririto po tayo sa mundong ito. But in everyday sa ating pong buhay, we are nearing perfection. Kung magkakaroon po tayo ng lagi pong pagsasaliksik ng ating pong mga kaisipan. At pag nakita po natin na ito po ay hindi nakapapasa sa parameters ng salita ng Panginoon, then let us renew our mind. Upang mula po sa pagbabago ng ating pong mga kaisipan, babaguhin po nito ang ating pong pagkatao. Babaguhin po nito ang ating pong worldview na magbubunga po ng pagbabago rin po sa ating pong mga aksyon o mga bagay na ating pong ginagawa. What is God's solution to man's mindset problem? The answer is renewing our mind. That resulted from God's continuing revelation to us through His Word. Mga kapatid, narito po ang ilang practical na hakbang na maaari po nating agarang mapasimulan. Una po, recall and recognize the source of self-focused thoughts and action. Ano po yung word na dapat pong tandaan? Recall and recognize. Katulad po ng nabanggit ko na kanina, gamitin po natin ang Romans chapter 1, verses 28 to 32. And even yung mga nauna po mga verses dito, ano po, I think pwede po tayo magsimula from verse 18, ano po. Ito po ay gamitin po natin na pamantayan sa ating pamumuhay. Ang mga talatang aking pong nabanggit, yan po ay tumatalakay sa napakahabang listahan ng kasalanan ng sangkatauhan. Then, after we recall and recognize the source of self-focused thoughts and action na meron po tayo, na the next step is request to God to direct and guard our mind. Tandaan po natin na ang ating pong isipan ang kinilalagyan po ng ating intellect. Ang ating pong karakter at behavior ay bunga po ng idinidikta ng ating kaisipan. At dito po nagaganap ang spiritual metamorphosis or transformation. Dito po lahat yan nagaganap sa ating pong mga kaisipan. Kung dati ay hindi po natin na ipapanalangin ang mga bagay na pumapasok sa ating kaisipan, simulan po natin sa araw na ito na kada araw
ay ating pong ipagpe-pray. Panginoong Yesus, panatilihin mong nakapokus ang aking kaisipan sa mga bagay na ninanais mo para sa atin. Then, replace self-focused thinking with a God-focused outlook. For sure, after po nating ma-recognize at maipag-pray yung mga kaisipan po natin na nasa kategoring pangsarili lamang, ipakikita din po sa atin ng Diyos kung ano ang dapat natin na doon po ay ipalit. Kagaya nga po na sinabi ko sa isa sa ating naging preaching mula po sa Aklat ng Galacia na pinamagatan ko po noon na ito ba o iyon, sa loob po ng ating pagkatao, sa ating pong inner self, ay mayroon pong nagaganap na labanan sa kada araw. Mayroon pong struggle na nangyayari sa ating pong pangloob na pagkatao. Kaya lagi po tayong namimili, ito ba o iyon? Ayon po sa Galacia 5:17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. So the Spirit and the flesh is always at war with one another. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan po tayo sa paggawa ng nais ipagawa sa atin ng Diyos. So ano po ang dapat po natin gawin? Discipline our thoughts to concentrate on the things of God. Kagaya nga po ng sinabi ni Pablo sa Pilipos 4:8, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Then, after that, rest in the promise of God. Rest in the promises of God. Dahil nga po ang renewing of mind ay bahagi ng ating sanctification process, nangangahulugan po ito na ang bawat isa sa atin ay talagang mayroon pa rin pong dapat ayusin sa way of thinking na patungo po sa near perfection. Hindi po natin mape-perfect habang naririto po tayo sa mundong ito, but going to near perfection. So kapag nakita po natin yung ating mga sariling kamalian using God's Word, ano po, don't be discouraged. Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Sa halip na ma-discourage, be assured that we are at peace with God. Mahirap po na maging handog na buhay sa harap ng Diyos na mayroon pong guilt feeling sa ating po mga kaisipan. Kaya dapat po nating i-at peace ang ating po mga sarili. Ano po? We are not yet perfect in this world, pero dapat po gumagawa po tayo ng hakbang kada araw going to near perfection. Pero dapat po, kahit di po tayo perfect, hindi po tayo nagkakaroon ng guilt feeling sa harapan po ng Diyos. As long as, again ano po, as long as from day to day, we are doing things in our life upang tayo po ay mas makalapit doon po sa near perfection of being Christ-like. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi din po sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi na po hahatulan na maparusahan ang mga taong nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Kung ang pinag-uusapan po natin ay ang ating pong eternal salvation, hindi na po ito aalisin o tatanggalin sa atin ng Panginoon because of our relationship with Jesus Christ. So, rest in the promises of God na tayo po ay at peace po sa Kanya.
We are not perfect, but we are presenting our lives to Him, to God, going to near perfection sa pamamagitan po ng pagbabago, pagpapasailalim po ng ating po mga kaisipan sa kaisipan ng Diyos upang nasa gayon kung ano man po ang kanya pong thoughts, maging thoughts din po natin, kung ano po ang kanya pong ways, ay atin din po maging ways. Ano po? So again mga kapatid, ano po yung apat na simpleng step, application, ano po? Recall and recognize our self-focused thought. Then request God to guard and direct our thoughts. Third, replace self-focused thoughts into God-focused thoughts. Then, rest in God's promises. Pero dahil sabi ko nga po kanina, this is a lifetime process. Hindi po tayo magtatapos doon po sa ikaapat. Dapat po sa susunod po na araw, patapos po natin gawin ito pong apat na step na ito. Sa susunod po na araw, repeat all the process. Muli po natin i-recall at i-recognize yung po mga self-focused thought natin. Then request God to guard and direct our thoughts. Then replace this self-focused thoughts into God's focused thoughts. Rest in God's promises. And then repeat again. Ano po? So mga kapatid, basahin po natin muli ang sinasabi sa Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa maikling panalangin. Father God, salamat po. Salamat po sa iyo pong salita mula po dito sa Romans 12 verse 2. Isa pong paalala sa aming Panginoon na kami po bilang mga tao ay yung pong kalikasan na mayroon pa rin po mga pagkakataon na even we Christians, Lord, ano po, na kami po, Panginoon, ay nahuhulog pa rin doon po sa patibong ng mundong ito. May mga time na napopokus pa rin po namin ang aming po mga sarili, ang aming po mga kaisipan. So kung ano po ang itinatakbo ng mundong ito, Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na yon. At salamat po doon po sa parameters na inyo pong binigay doon po sa Romans chapter 1, verses 18 hanggang 33, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat pwede po namin itong gamitin, Panginoon, na salamin, na ito yung babasahin po namin ito, Panginoon, na ikatulad po namin na yung maharap po kami sa isang salamin at amin pong nakikita kung ano po kami sa iyo pong mga mata. Kaya, Lord, ang aming pong dalangin, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, na maging mas lalo po kaming maging intimate, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong salita, hindi lamang po rito sa aklat po ng Romans, Panginoon, but sa iba pa hong mga bahagi po ng Biblia, na sa gayong, Panginoon, ay yung pong standard na ibinigay niyo po, Panginoon, sa aming mga tao, ay aming pong patuloy po na makita. At yung nga po, Lord, ay sa pagbabasa po namin ng iyong pong salita, ay patuloy po, Lord, na mabago ang aming po mga kaisipan, na siya rin naman po, Panginoon, na lalalim sa aming po mga puso. At pag ito po, Panginoon, nasa amin ng mga puso, ito po, Panginoon, magbubunga ng belief system na amin pong maipapakita sa aming po mga buhay. Lord, salamat po. At patuloy ka nawa po, Panginoon, na kumilos sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, maging sa mensahe ng mga awiting kanina, sa talatang amin pong tinunghayan mula po sa aklat ng Salmo. At Lord, salamat po, nawa ay gamitin niyo po ito na magkaugnay-ugnay upang mas lalo pang lumalim ang amin pong relasyon sa iyong harapan, Panginoon. Lord, salamat po, and I am committing to you our JWSBC family at maging mga ibang mga tao, Panginoon, na naaabot ng online worship service na ito. Dalayan ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong samahan ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ibigay niyo nawa po, Panginoon, ang mga deepest desire ng kanila pong mga puso. Ilayo niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan, sa karamdaman. At dalayan ko rin po, Panginoon, na ikaw po ang magbuhos na nag-uumapaw na pagpapala mula po sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanila po mga hanap buhay, ang kanila po mga trabaho, ang kanila po mga negosyo,
Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ng kanila po mga pamilya. Patuloy po sila, Panginoon, na bubuklurin ng pagmamahalan, pagtutulungan sa isa't isa. And we are also praying, Lord, maging sa kabuuan po ng aming pong bansa, ng aming pong syudad, ang aming pong barangay, at ng buong mundo, Panginoon, dito po sa pandemyang patuloy po namin pinagdaraanan. Lord, ang aming pong dalangin ay patuloy niyo pong gawing mabisa yung pong mga na-develop na mga vaccine na doon po sa ibang bansa ay nasisimula na pong iturok, at ngayon pong February ay naka-schedule na rin po na ipamahagi, itusok o iturok, Panginoon, sa aming pong mga kababayan. We are praying, Lord, ng iyo pong paghipo, Panginoon, pagkilos, Panginoon, upang ang mga bakuna na ito, Panginoon, maging mabisa, hindi po masayang. Nawa po, Panginoon, ay hindi po ito magkaroon ng anumang mga side effect, at doon po sa mga hindi po convinced na magpaturok, Lord, we are praying na mas lalo niyo pong palakasin ang kanila pong mga immune system, na sa gayon po, Panginoon, ay hindi po sila mahawaan ng infection po, Panginoon, ng kumakalat na virus. Lord, salamat po, at we are committing to you ito pong bagong isang linggo ng aming pong mga buhay. Lord, be upon us sa lahat po ng aspeto ng aming pong buhay. Nawa po, Panginoon, ay katulad nga po ng aming pong pinag-aralan kanina, yung pong thoughts po namin ay patuloy nawa po na ma-focus, hindi po sa aming pong pansariling kaisipan o sa kung ano po ang tinatakbo ng mundong ito. Taught us, Lord, na mag-focus po kami, Panginoon, doon sa godly thoughts, Panginoon, na sa gayon kami po mismo ay maging mga mabuting patotoo ng pagiging isang tunay na Kristiyano sa mga taong amin pong nakakasalamuha. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalak ng dulot ng ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, at ang patuloy na pakikipisan ng Banal na Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, and the most I like to love
I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. Now I belong to you. Lord, I need your spirit, your word, your truth in my life. My deep desire to know you, Lord. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem my praise I bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong